So, eto na mga sangkay, lumantad na ba ang tunay na magiging katandem ni Vice President Sara Duterte sa 2028? Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan? Ito pag-usapan po natin ngayon ang balita tungkol sa magiging Vice Presidente ni Sara Duterte. Dahil ngayon, may lumutang mga sangkay, no? At tingnan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon nga po mga sangkay, may lumutang na magiging katandem, magiging running mate ni Sara Duterte sa 2028. Okay? Alam niyo kung sino ito? Hindi po si Chavit Singson. Ang lumutang na pangalan ay si Robin Padilla. Abay, pambihira mga sangkay. Hindi na nakontento. Hindi pa pala siya kontento sa pagiging senador. Aakyatin pa yung pagkapangalawang pangulo, baka maging presidente pa natin to. Kaya nakakatawa po sa Pilipinas mga sangkay, no? Kung sino-sino na lang. Alam nyo, ngayon, basta artista ka, pwede kang manalo eh. Kahit si Coco Martin, Lodi, 'di ba? Huwag tumakbo yung senador, panalo yan. 'Di ba kasi sa Pilipinas ganun eh. Kapag kasikat ka, talagang namang kahit wala kang track record, boboto ka. Lalong-lalo na kapag magaling kang sumayaw sa pangangampanya at magaling kang kumanta. Magaling kang mambola. Pero yun nga po, sabi dito, Senator Robin Padilla, itinuturing na karangalan ng posibleng pagiging running mate ni VP Sara. Alam nyo guys, ito i-real talk ko na kayo. Medyo malabo to. Malabo ba to ngayon? Kasi nga po, si VP Sara ay humaharap sa impeachment. Kung matatalo si VP Sara sa impeachment na ito, tapos ang political career ng ating Vice President, hindi na siya po pwedeng tumakbo o makaupo sa anumang opisina o hindi na po siya pwedeng ma-elect bilang public servant na naman. Ganun po ang mangyayari dyan mga sangkay. Pero what if lang? What if malusutan ni VP Sara ang impeachment na ito? Anong mangyayari? What if si Robin Padilla ang maging Vice President niya, di ba? Dalawang taon bago ang eleksyon, ilang pangalan ang lumulutang bilang katandem ni VP Sara. Sino-sino kaya sila? Alamin sa exclusive agenda report ni Ched Gatchalian. Nagpapasalamat sa Senador Robin Padilla sa mga supporter na nagtutulak sa kanya bilang running mate ni VP Sara sa 2028 elections. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel, sinabi ng senador na malaking karangalan na maging katambala ng isang Duterte. O ayan, sabi po niya, ako ay buong pagkatao na nagpapasalamat sa mga nagtutulak ng Sara Robin. Sa itong malaking karangalan para sa akin ang makatambal sa politika ang isang Duterte. Oh my goodness. Pambihira. Oh, Pilipinas kong mahal. Pero yun na nga po mga sangkay, dahil sa konstitusyon naman natin, hindi naman po pinagbabawal yan. Lahat pwedeng maging presidente, lahat pwedeng maupo na opisyal ng ating gobyerno. No? Pero, ang naisip ko lang dito, kasi dati sinasabi po niya si Amy Marcos eh. Siguro, nung nakita na niya, na uy, may mga nagtutulak sa akin na maging vice president. Sige, go! You see, mga sangkay, kapag ka nandun ka na talaga sa pagiging politiko, kahit gaano mo pa kabait, lumalabas din ang sungay mo o nagkakasungay ka rin. I'm not saying na may sungay na po si Robin Padilla. What I'm saying, mga sangkay, o what I mean, itong si Robin Padilla
ay nag-asam na tumaas ang kanyang ranggo sa politika. Imagine niyo, Vice President. First time na maging senador, biglang magiging Vice President. 'Di ba? Tingin niya, kaya pang higitan ni VP Sara ang katangiang maglingkod ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa Kita nyo mga sangkay, tingnan nyo ha. Ang mga katangian ni Inday para mamuno ay siguradong mahihigitan pa ang mga nagawa ni Tatay Digong. Ako naman ay sa tulong ni Ala ay magsisikap na hindi mabigo sa mga inaasahan sa akin ng mga nagtutulak ng tambalang ito. My goodness, parang parang inaako na niya dito pala. Na okay, sige, Vice President ako. Samantala dati, mga sangkay, ako ang inaano ko dyan, si Manang Amy Marcos. 'Di ba? Kaplastikan lang pala yun, pare ko. Kawawa naman si Amy. 'Di ba si Amy, nilaglag na ang pamilya, nilaglag na yung kapatid, lumuhod na sa mga Duterte. Tapos mga sangkay, hindi rin pala siyang pipiliin. Aray ko, ang sakit-sakit naman nun. 'Di ba mga sangkay? Wala politika to eh. Ganun talaga ang politika. Duterte. Pero sabi rin ni Padilla, may iba pa raw na posibleng kandidato ang mas karapat-dapat maging Vice President para sa kanya. Tulad din ng Senador Amy Marcos, Alan Cayetano, Bongo, Bato de la Rosa, at Rodante Marcoleta. Pero para sa isang political analyst, si Padilla raw ang pinaka-viable na katandem ni VP Sara sa 2028 elections. Kasi magaling ba? Yung tanong dyan, kasi magaling ba siya? Kasi may kaalaman ba siya kung paano ayusin ang Pilipinas? Matalino ba siya? Alam niyo, nakakainggit yung mga bansa na kagaya po ng Singapore, Japan, mga parliamentary system ng mga bansa. Kasi itong mga sangkay, lahat ng mga namumuno sa kanilang bansa, may utak, mataligino, talagang mabubusog ka sa kakayahan. Yung bansa, hindi po sayang yung pag-i-elect sa kanila. Pero sa Pilipinas, dahil bulok yung ating sistema, bulok ang konstitusyon natin, eto tayo, mukha tayong katawa-tawa. Ang hinahanap, popularity, hindi po yung skills, hindi po yung talino. Ganyan tayo sa ating bansa ngayon. We have not heard any corruption allegations against so far. He's fairly new in the political game. He is popular all over the country. You see, popular. Highlight the word, take note the word popular. That's it, mga sangkay. What I'm telling you guys. No? Sa ating bansa, kapag kasikat ka, panalo ka. Kahit wala kang utak, kahit wala ka namang alam, kundi makisabay lang, panalo ka kapag kasikat ka. Iyon yung politikang pangit sa atin, yung political system natin. Sobrang basura, mga sangkay. Loyal din daw si Padilla sa mga Duterte. At dahil nahaharap ngayon sa impeachment si VP Sara, dapat malinis daw ang brand na magiging running mate nito. I think would also be a disaster. Mainly because they're both female, while of course we want more women in politics. Marami pa ring macho na babae at lalaking butante. Tinawag din ni Franco na disaster kung si Chavit Singson naman Disaster pala si Amy. Tapos si Chavit, disaster din. ang itatambal kay VP Sara. He is not known at the national level. That's one. Secondly, he has also been accused of corruption all throughout his career as a politician. Ayon kay Franco, marami pa ang pwedeng mangyari bago ang 2028 elections. Ang hamon daw ngayon kay VP Sara, pumili ng vice presidential candidate na may bagong supporter base na may dagdag sa kanya. Para sa agenda, Ayan, mga sangkay. Kayo ba? Ano sa tingin nyo? Tumpak ba si Robin Padilla na maging vice president?
ng Republika ng Pilipinas. Alam nyo guys, how I wish and I am praying talaga ng bansa po natin maayos po yung political system. Maging parliamentary system po tayo kasi bulok po talaga yung sistema natin. Biruin mo, mag-apply ka nga ng trabaho, kailangan po doon, kailangan graduate ka, kailangan ganito yung natapos mo, kailangan may alam ka. Pero dito, pagpapatakbo ng bansa, basta marunong ka magsulat, okay ka. 'Di ba? Marunong ka magbasa, okay ka. Ay nako, kaya ang lago ng Singapore, ng Japan at mga bansa sa UK at sa mga bansa sa Europe like UK, kasi nga po, sila may matinong sistema. Matatalino po yung nai-elect at namumuno sa kanilang bansa. Kasi yung political system nila, maayos. Parliamentary system. 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.